Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag ng ta with evidence. Ako kabibig, Benny Abante, tinawag na worst president si BP Sara kung mananalo sa 2028 or kung tatakbo si BP Sara sa 2028 mga kabibig. Grabe. Nagsimula na ang paninira nila kay VP Sara. Inunahan na ni Abante mga kabibig. Tapos si John Vic Remulla, pinapabango, pinapaganda, at pinapasikat ang imahe ni John Vic Remulla na handang talunin si VP Sara sa 2028. Para yatang binibigyan ng limelight ngayon ang Remulla's brother. O, di ba sabi ni John Vic na, alam ko na kung nasaan si Zaldico. Pupuntahan ko si Zaldico. Kakausapin ko si Zaldico. Hindi nila alam si Zaldico pala ay ang state witness sa impeachment ni BBM. Di, tagilid agad si John Vic Remulla. Akala ni John Vic Remulla mas madaling siya ang kausap. Kasi, ito ha, kung sabi ni John Vic Remulla na may mga feelers daw na nag-feed ng kanilang impormasyon na si si Zaldico ay nasa sabi lugar na yun, ay, kung saan siya napunta. Pupunta ni John Vic. Sabi ng abogado ni Zaldico, uy, tumahimik ka. Uy, huwag kang magpakalat ng fake news. Ako lang ang authorized na magsalita for Zaldico. At kung sino man yung taong kausap mo ngayon, unauthorized niyan, huwag kayong maniwala. Biglang tagilid ang imahe ni John Vic. Supalpal agad. Ngayon, ang bagong news si Zaldico, si Zaldico papanig na sa mga DDS. Sabi na, panig na si Zaldico sa mga DDS. Iniwan na si BBM at si Martin. Sabi ni Mike Defensor na si Zaldico ang magiging state witness nila sa impeachment case ni BBM. Paano yan? Diba? So, John Vic, wala talaga. Sira talagang imahe mo. Nasira agad-agad. Pero unahin natin si Benny Abante kabibig. Yung latest niyang ratsyada kay VP Sara. Ako, iba si Benny Abante. Excited. Hanapin natin ang bibigyan. Ito ang sabi ni Benny Abante. Sabi ni Benny Abante, I do not want her to become president. I don't think she is. I do not want her to become president. If we believe that the former president is quite bad, she is worse. Bakit Benny Abante? Dahil ba sa panahon na nangampanya ka, natalo ka sa election dahil kay VP Sara? Nanalo ka lang dahil ewan namin kung ano nangyari. Ito ang naging sagot ni Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante Jr. Nang tanongin kung karapat-dapat bang maging presidente si VP Sara. Sabi niya, maniwala ka Boy Duterte ang mananalo sa 2028, sabi ni Ayox Biente II. Dahil lahat sila may karanasan mamuno sa isang syudad na magulo. Dati ngayon, di mapigilan ang pag-unlad dahil sa kanilang diskarte. Kahit anong mangyari Duterte lang sa kalam, yun ang reckoning time ng taong bayan. Hadlok ka noy, musugot ka presidente ron na pohon. Ayaw nila kasi hindi na sila makapangnakaw. Yan lang yung bakit ayaw nila. From Clarissa CDH. Pastor ka ba, sir? But what if God allow her to win? Ang mga umaayaw na maging Pangulo si Duterte ay mga taong hindi gustong tahimik at walang korupsyon sa bansa. Benny Abante, para yatang marami ang against sa statement mo. Ito, a daughter is inevitable. Whether you like it or yes, the Duterte brand of leadership, totoong tapang at malasakit and is what our country needs. So, takot lang talaga kayo kay VP Inday, knowing siya sa strong political will. Outsider, hindi nyo kontrolado, hindi ka barkada, hindi mabubola, hindi madala sa sosyalan at ka-impokrituhan nyo. She means real business. Naku, yan na.
The audacity. I think you're afraid, sir. Hindi ikaw ang mag-decide kundi ang taong bayan. Atras abante takot yarn. I think more than worse to those criminal minds. Oh, sabi ni Kaiser Peters. Sabi ni Gemrich Rendon sumambot, correct, VP Sara, it's pure and genuine sa lahat ng mamamayani ang kailangan sa kanya. Kayo kasi sarili lang iniisip. I like that he confirmed she is worse than Digong. That makes me want to vote for her more than ever. Oh, as if what you want matters, abante. Worse jud kay makaihi jud ka tiguan ka. Buti bumaba na siya sa list ni Cara. Gusto yata siya na number 1 after ako. Eh di, ayun na nga, inamin na niya, niya pa-deny pa sila. Worse, sino ba yung nakahubad nakalabas ang dila? Oh, bakit maingay yan? Talo yan, di ba? Yan ang napala mo abante. Ang mga tao talaga wala nang kaamor-amor sa abante, no? As in, wala talaga mga kabibig. So ano ang yung reaction nito mga kabibig? Yung sinabi ni Abante na worst president si VP Sara kung manalo kabibig. Ano ba naman yan? Ito naman tayo. 'Di ba? Tapos itong si John Vic Remulla, tatakbong presidente. Ito kabibig ito yung sinasabi nila, John Vic for the win. Wala, John Vic for... Paano na yan, Risa Hontiveros? Paano na yan, Trillanes? John Vic, tatakbong presidente sa 2028. Pinag-iisipan ko na to. Possible. Alam ko kung ano ang dapat gawin para sa bansa. Wow, galing. Galing ni John Vic. Alam niya kung paano gagawin ang ikakabuti sa bansa. Sabihin mo kay sabihin mo kay BBM kasi DILG secretary ka. So alam mo pala kung paano at ano ang gagawin mo para maging maganda ang Pilipinas while you are working in BBM admin. Wag mong traidorin. Sabihin mo. Nagmukha ka tuloy ng traidor. Nagmukha tuloy na you are nire-reserve mo ang kaalaman mo, ang knowledge mo, ang possible solution para mapaganda at mabigyan ng magandang legacy si BBM. Parang sinasikreto mo na mga strategiya mo, which is not good. Diba? Nagmukha tuloy si BBM na walang nagawa. Kasi as DILG secretary, parang hindi mo binigay lahat 100% support kay BBM kasi tatakbo kang presidente at nire-reserve mo ang mga nalalaman mo mga strategiya or plano para maging maganda at mabuti ang Pilipinas. Diba mga kabibig? Ano kaya ang alam niyang gawin para sa bansa? Ang ipagpatuloy lang ang sinimulang nakawan sa ilalim ng BBM admin? Yan. Earlier said than done. Wala ka pang accomplishment para mangarap ka, John Vic from Jess Española. Garcia is the key to success. Mga kwentong bangag. Naman at least may mauto. Taas ng lipad. Ang alam lang naman ito ay group effort. Ito, exactly. Naginip ng gising ang business opportunities in your dreams. Malaki ang pondo nito to buy votes. Sabi ni Jetka at Loom. Kaya pala to do press con. Oy, mga kabibig. So yan ang mga komento ng ating mga netizen. We cannot control the comment of the netizen regarding sa mga pasabog ngayon ni John Vic, regarding sa mga paepal ngayon ni John Vic, sa mga papresko ni John Vic Remulla ngayon. Nako, BBM, delikado ka talagang matanggal. Bakit? Ang ombudsman, kapatid ni John Vic Remulla. Pag si John Vic Remulla nagpaplano maging presidente, so there's a possibility, nako, pag tapos ng ni BBM ng kanyang termino, nako, baka ikaw na naman ang sasampahan ng kaso BBM. 'Di ba? Para kung example si John Vic manalo, iboboto niyo ba si John Vic? May example manalo si John Vic. Tapos ang sigaw ng tao, yung mga corrupt sa panahon ni Bongbong Marcos dapat kasuhan. Tapos ang nakaupong ombudsman kapatid ni John Vic, ay mauuna si BBM. 'Di ba? Alam mo naman pag presidente, 'di ba? Dapat magpabilib ka sa unang year mo. Like John Vic na wala masyadong accomplishment. Sabi ni isang netizen dito. So magpabilib ka. So ang unang pabilib mo, pakulong si BBM. Hala ka. Ang kayang gawin yan ni John Vic kasi yung ombudsman ang kanyang kapatid. Naku po. Para yatang nakaplano na ito kabibig. Kawawa si BBM bahala siya kasi siya ang
naglagay ni John Vic dyan sa tawag dito, sa position, ni Remulla sa posisyon. Bahala na siyang I've been debating it. Sabi ni John Vic, I've been debating it. It's possible to run for president in 2028. I know what to do for the country. My experience at the DILG has really honed my skills for running this. Diba? Ang galing. Palakpakan. So, bubutuhan niyo ba si John Vic? Sabi ni isa, why not? On platform of constitutional and bureaucratic reform. Sabi ni Clarita Carlos. You can run, but the question is, can you win maybe in Cavite? Not only in the entire Philippines? There's a growing concern about that the Secretary's action and statements reflect weak leadership and a tendency to bend rather than firmly uphold existing laws and legal processes. For an institution tasked with maintaining order, accountability, and good governance, it is crucial that decisions are guided by transparency, consistency, and credible leadership, as a public trust depends on a principled governance. Yan na. Yeah, ang alam mo lang ni John Vic, group effort plus your brother bending the law. Ano ba naman yan? Sabi ni Edwin Docena. So yun kabibig ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa una, Benny Abante, tinawag niyang worst president si BP Sara. So it means takot si Benny Abante kung makaupo si BP Sara. Alam niya na manganganib talaga siya pag-uupo si BP Sara as president. So sinisimula na nilang i-mind conditioned ang mga tao na dapat hindi manalo si BP Sara pagtatakbong president sa 2028 kasi delikado talaga ang bansa. Yung mga liberal ang utak, baka maniwala. Pero yung alam nila na kung ano ang legacy ni Pangulong Duterte ay pwedeng ipagpatuloy ni VP Sara at mas lalo pang hihigitan ni VP Sara, so buboto sila kay VP Sara. Pero yung mga kakamping, yung mga unipink, natakot sa mga Duterte, yung mga politiko ng mga unipink, natakot makulong pag si VP Sara ang nakaupo, natural sisiraan talaga na si VP Sara. Hahanap sila ng mga istorya, statement na sabihin na worst president, worse than Digong, delikado ang buhay natin. Diba? Tapos ito si John Vic, nagpaparamdam na. Paano lang si Risa Hontiveros, si Trillanes, si Bam Aquino, imahati ang kailang mga boto. Akala natin unipink, kasi pag unipink, dapat isa lang ang tatakbo para isahang boto. Pero pag marami sila, mahati-hati ang boto. So talo pa rin sila. Kasi si BP Sara, for example, nag-iisang kandidato ng mga DDS. So ang mga DDS, focus kay VP Sara. Pag sa unipink, marami sila, mahati-hati ang boto, talo pa rin sila. Anong klaseng strategiya ang gagamitin nila? Kasi marami sa grupo nila ang gustong tumakbong presidente. So, posibleng mag-away-away sila, magkasiraan sila. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bobotohan niyo ba si John Vic Remulla for 2028 presidency? Kasi marami na siyang alam at pagiging DILG Secretary honed my skills. Wow, galing. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.